Okay, so ito yung guide sa pag-launch ng ating Linux-based virtual docking using Vast AI. So first is buksan natin yung input, check natin if tama, kung pasok siya sa format, at kung nandito lahat ng ating IDA doc. Okay, so meron naman po tayong ID, meron tayong smiles. So okay na po tayo dito. Then punta po tayo sa ating GitHub. So sa ating GitHub, punta po kayo dun sa inyong finork na Moldak Pipe Linux. Punta tayo sa input. Then ihulog natin yung ating file. Add file po tayo. Then pagkalagay po ay commit changes. Ito po, in-skip ko na po yung part ng pagpe-prep. So, kayo na po ang bahala doon sa mag-upload na lang sa separate video sa pagpe-prep. So, okay na po yung ating input. Pwede tayo mag-start. Punta tayong Vast AI. Console. Login po tayo. Okay po. Doon sa inyong template, dapat ay itong part na ito na isasend ko naman sa inyo or lalagay ko sa mamaya. So, this would be found on the comment section. Kakopy-paste na lang po. Dapat ay itong part na ito ay link ng GitHub ninyo. Pati po ito. Then dito po sa dulo, Moldak Pipe Linux. Kung finork nyo lang nang hindi pinapalitan yung pangalan, okay na po yon. Kung pinalitan nyo naman yung pangalan, edi kung ano po yung tinitle ninyo sa inyong forked na repository. Okay po, nakaselect na po. Pili na po tayo. So, ang example po natin ngayon is around 4x. Kung merong 8x, meron ng available na 8x. Try na rin po natin ngayon. So, kaya naman ng credit scope. Rent na po natin. So, hintayin lang po natin. Dito rin sa video na ito, ituturo ko na rin po kung paano gumamit ng Tmux para in case na mamatay ang inyong internet or in case na ma-disconnect kayo or lumipat kayo or i-close yung laptop nyo, you could connect and summon our other instances or yung ating instance na nilagay para mabalikan natin. Kumbaga, pwede kayo mag-alt-tab. Hintayin lang po natin. So, okay ng ating instance. Pwede na tayo mag-connect. So, buhay po tayong terminal. PowerShell.
Then, connect tayo. Kopyahin natin ito. Pag pinindot nyo ito, copy ito. Paste na lang sa inyong PowerShell, then go. It would ask you to register the key. Yes lang po. Then okay na po. Pag lumabas na po ito, G na po kayo. Here. Punta po tayo, change directory, cd/home/user/moldec pipe. Pag tinap nyo po capital M, then tinap nyo, lalabas na po yon. Okay. Now, pag nandito na po kayo, tuturuan ko na kayo Tmux. Type nyo po Tmux. Pag nag-Tmux, kita nyo, mag-green yung baba. Meaning ito ay isang window na. So, in another instance na po siya. Para lumabas, Control B, then D, babalik kayo doon sa inyong original na terminal. So, kita nyo, detached from session 0. Para bumalik doon, Tmux-A. So, yun po ay attached. So, babalik kayo doon. Sorry. Tmux-A lang pala. So, babalik kayo doon sa original. Dito kayo mag-run doon sa naka-Tmux. Para kahit mamatay yung terminal nyo, pwede nyo siyang i-summon mamaya. So, pag nasa Tmux na kayo, kulay green na yung baba, type nyo lang yung Python pipeline shooter.py. Then, kung naganang copy-paste nyo, copy-paste na lang module 1, module 2, module 3 parallel, then module 4 controller. Dapat ito ang kokopyahin ninyo. Okay? Then nakapila na po 1, 2, 3, 4. Then yes, then barrel tayo. Okay po. 500 lang naman po yung nilagay ko dito. So mabilis lang po siya. Okay. So example, babalik tayo dun sa ating original na terminal. Control B, then D. Babalik tayo dun sa ating unang nirun. Kung babalik tayo sa ating natakbong pipeline, Tmux A, then babalik tayo dito. Yun po yung pag-switch ng Windows. Okay po. So, mabilis lang po ito. Kasi malakas yung pacing nakuha natin. It's 8 times 4080 bago 256 cores. So, sobrang bilis yan. Tapos na yung Mico. Nag-RTX na siya. Okay, hintayin na lang po natin. So, yung mga 200 lang yun. So, mabilis lang talaga yan. Ilan siya bale? 1, 2, 3, 4, 5. Control B, D, NVIDIA, SMI. Yan. SMI. Okay po. So, dapat hanggang 4 lang yung nagana. Okay. So, currently ay hanggang 4 lang po siya. So, for now, up to 4x lang po ang gamitin ninyo na RTX. Hanggang 4 lang. Hindi nagagamit yung 4 na tira. So, buti tinry natin. So, kita nyo 0, 0. Hindi siya nagana. Okay, balik na po tayo. Tmux A. Okay, nagdadak na po siya. So, ano ba lumabas? Kanina kasi ay... tamo. Parang 250. 250 lang naman yung pinaghatian. So, nalabas na po siya. Tapos na. Okay? So, tapos na lahat ng docking. So, around 250 tapos na within a few minutes. Ngayon, paano kunin yung file? Bukas kayo ng Explorer, then magbukas kayo ng bagong folder. It is imperative na bago yung folder na kukunin nyo. Bakit? Kapag hindi bago yung folder na kukunin ninyo at may laman yung folder na kapangalan ng file name, ma-overwrite yon. Walang tanungan yun na overwrite yon. So kung naisipan nyo, doon na lang sa lahat ng manifest, nagkabanggaan, dalawang manifest, bura yung unang manifest. Kaya dapat laging fresh yung ating input. Tapos na tayo dito. Pwede na natin minimize. Dito tayo mag-summon ng terminal. It's important na sa fresh terminal kayo kumuha.
So, kung nasaan yung inyong path, yun yung nandito. Okay? So, paano natin kunin? Buksan nyo tong blue na to, yung IP address. Dito nyo makukuha lahat ng details natin. Public IP address, at saka itong open ports na kalinya ng 22. So, 53883. Itong ating kailangan una. So, ang ating code, itatype ko din naman sa ating YouTube video. So, SCP-P. Ang unang number po na kukunin ninyo ay itong 5-digit na port. So, kung anong katapat ng 22, 53883, yun ang kakopyahin natin. 5388883. Space. Then, yung path natin, root, at kung anong ating IP address. Kopyahin nyo to. Paste lang dito. Okay. Lagay kayo ng colon. Then, slash. Yung directory /home /user mol doc pipe linux /state /*csv space period. Okay? Ano pong insabihin yan? Kukunin dito sa folder na ito from this IP address, kukunin sa folder na to lahat ng CSV files. So, pag pinindot ko ito, enter, dapat may lalabas dito sa right side na terminal na folder natin. So, lalabas yung manifest, lahat ng manifest na ng CSV. Okay? Sunod, palitan natin, kunin lahat ng laman ng results. Then, okay na po. Yun lang naman papalitan ninyo. Ang lalabas dyan ay leaderboard at saka summary. Okay na po. Tapos na po. Nakuha nyo na yung ating information. Ang pinaka-importante diyan ay ang ating manifest. Okay, so 250 within mga a few minutes lang. Ganun po siya kabilis. Okay po. Afterwards, don't forget to kill your instance. Kailangan yung sunugin yung instance agad. Otherwise, i-charge kayo ng 2.7 or kung anong cost nun per hour. Okay? Okay. Burn na natin. Then, okay na po. Okay po. Yun lang po.